Puspusan din ang paghahanda ng Department of Agriculture sa mga posibleng epekto ng bagyong Inday sa bansa. Nakahanda na rin silang mamahagi ng mga binhi at fertilizer sa mga maapektuhang rehiyon. Si Cristal Ramizares para sa 13 sa tanghali. Pinaani na ng Department of Agriculture sa mga magsasaka ang mga palay at mais na pwede nang anihin bago pa man ang posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Sa tala ng kagawaran, lagpas 248,000 hectares na standing crops sa buong bansa ang posibleng maapektuhan. Kabilang dito ang tanim na bigas at mais. Kaya nakahanda na rin sa warehouses ng DA ang seeds at fertilizers na ipamamahagi sa mga apektadong rehiyon. Nakapag-import na rin ang DA ng 2.7 million metric tons ng bigas bilang pagtitiyak ng supply at presyo ng bigas sa merkado sa gitna ng banta ng bagyo. Justifiable yun in the sense na marami tayong inaasahan na challenges ngayong taon. So gusto rin natin ma-assure na meron tayong enough volume. At ang isa pang justification doon, mura yung presyo sa ngayon pa rin sa international market ng bigas. Pinag-aaralan na rin ng Malacanang ang posibleng pag-extend ng price cap sa imported rice matapos maaprubahan ng rekomendasyon ng National Price Coordinating Council at DA. Yung meeting is today, pinupush pa rin namin and I think naman ma-aprobahan din ng at least 30 days yan additional or sana 60 days. By September, dapat by that time wala ng price cap. Sa tala rin ng PSA, malaki ang ibinagal ng inflation mula noong ipinatupad ang price cap. Umaasa naman ang DA na posibleng makatulong sa pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam ang mga ulan kasabay ng pagdaan ng bagyo. Dito rin kasi nanggagaling ang tubig para sa irigasyon ng ilang sakahan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Cristal Ramizares ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.